Sa gitna ng kasiyahan ngayong holiday season, may paalala ang Department of Health para matiyak na malusog at ligtas pa rin nating ipinagdiriwang ang Kapaskuhan at sasalubungin ang bagong taon. Yan ang report ni Joyce Salamatin. Panahon ng pagsasaya at pagsasama-sama, iyan ang holiday season para sa atin. Party doon, party dito. At syempre, hindi mawawala ang pagsasalo-salo ng pamilya. Pero sa kabila ng kasiyahan na iyan na inaabangan kada taon, nagpaalala ang Department of Health sa ating mga kababayan na huwag pa rin kakalimutan ang kaligtasan at kalusugan. Para sa mga out-of-town trip o kahit na staycation lang, ugaliing tandaan na maging healthy. Una dyan ang pagsusuot ng seatbelt, gayon din ang pagsusuot ng DTI-approved na helmet. Pero higit sa lahat, paalala ng DOH, maging kalmado lang sa kalsada. Ang traffic po ngayon, ayusin po yan ng ating MMDA at ng ating DPWH sa mga daan. Pero importante na tayo bilang mga nagmamaneho, kulang po tayo sa daan, iwasan po natin yung banggaan. So yan po yung mga road traffic injuries ating iwasan. Dagdag pa ng DOH, planuhing mabuti ang mga biyahe ngayong Kapaskuhan para iwas stress sa daan. Huwag tayong kumbaga pabalik-balik dun sa mga tindahan or mall. Mas maganda kung isang biyahihan na lang at lahat ng kailangan bilhin ay puntahan na po. Magkaroon tayo ng mga listahan para hindi tayo nagmamadali at hindi tayo nasa stress. Siyempre, pagdating sa kainan, hindi naman spoiler dyan ang DOH dahil ayon sa kagawaran, maaari namang kumain ng masarap. Pero tandaan, hinay-hinay lang at tiyakin pa rin ang disiplina. Ayon sa ahensya, tandaan na limitahan ang tinatawag na 4Ms: matamis, maalat, mataba at mamantika. Wala akong sinasabi ang DOH na bawal kumain. Ang sinasabi natin, dapat po yung tamang pagkain. Umiwas tayo or bawas-bawasin yung mga pagkaing yung mga mataba, matamis at maalat. Pwedeng tumikim-tikim, huwag ng sobra-sobra. Paliwanag ng Health Department, kabilang kasi sa mga kadalasang health-related issues tuwing holiday season ay high blood at stroke dahil na rin sa hindi tamang pagkain. Sa isang upuan, huwag naman pong sunod-sunod yung mga plato. Dapat po sa pinggang Pinoy, 1/4 lamang ng ating pinggan yung nasa protina at taba. Ang mas marami, asekweng yung kalahati, ay doon sa gulay at prutas. Tapos yung ating carbohydrates, yung mga pansit. Kasama po yun, pansit, pasta, kanin. Dapat 1/4 lang po. Pagdating naman sa alak, ayon sa DOH, maiging iwasan na lang pero kung hindi talaga mapipigilan, may paalala ang kagawaran para hindi ito mauwi sa binge drinking o sobrang pag-inom sa maikling oras lamang. Para hindi tayo masabihang binge drinking, 1 standard drink per hour. Ask ko, ano yung 1 standard drink? Isang bote ng beer o kaya isang baso ng alak, kupita, o kaya isang shot ng sinasabi na hard liquor. Yun po, dapat hindi lumalampas per hour para hindi ka mabibinge drinking. Pero kung pwedeng iwasan, wag na lang. Kung maaari din anya ay iwasan na ang pagyoyosi o di kaya'y pag-vape. At para mas maging healthy pa, syempre, isa sa mga susi niyan ay gumalaw-galaw at mag-ehersisyo. Ayon sa DOH, ang pwedeng gawin dyan ay ang pagsayaw ng TikTok challenges o trends o di naman kaya'y performances sa Christmas party. Mahalaga po dito ang physical activity, no? Dahil as much as possible, sa isang linggo, dapat 150 minutes. Paano natin bibilangin yon? Sa araw-araw, dapat meron tayong 30 minutes na tayo ay kumikilos na medyo yung tibok ng ating puso ay tumataas. Hindi naman kailangan na hinihingal tayo, pero dapat medyo may pawis kang mararamdaman ng konti. 30 minutes per day, 5 days per week. Kaya yung mga sumasayaw ng mga latest TikTok dance trends nila, maganda kong i-practice yan. Pati yung mga sasayaw para sa Christmas party, kasama na rin po yan sa physical activity. At para syempre, kumpleto ang ating bahagi ng katawan sa Pasko at pagsalubong sa bagong taon, hinimok din ng DOH ang ating mga kababayan na umiwas na gumamit ng paputok. Maigi umanong gumamit na lang ng ligtas at alternatibong pampaingay at pailaw o di naman kaya'y manood na lang ng community fireworks. Huwag na ho tayong magsindi. Maganda ho sana kung yung mga professional na lang at huwag nang pahawakin ang mga bata at ang mga nakainom sa paputok.
maputok. Sa nalalapit na pagtatapos ng isa na namang bagong taon, mahalagang maipagdiwang natin kasama ng ating mga mahal sa buhay ang ating mga napagtagumpayan sa loob ng ilang buwan. Pero huwag kakalimutan, mahalagang magsimula tayo ng panibagong taon ng kumpleto at maayos ang kalusugan. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.